Nagsimula ang pelikula sa isang binatang nagngangalang Jason Trapitakas. Nakatira ito sa Boston. Die-hard fan siya ng mga Chinese martial arts films at kumukolekta ng mga maraming posters nito. Dahil dito, madalas siyang pumunta sa Luyan's Pawn Shop, na pagmamayari ng matandang si Hap, para bumili ng mga CD movies. Napansin ni Jason ang isang storage room kung saan nakaimbak dito ang mga artifacts. Nagkaroon siya ng interes sa isang golden staff na nakalagay sa sahig. Ipinaliwanag ni Hap na matagal nang nakaimbak dito ang gintong baston mula pa nang itayo ng kanyang ama ang pawn shop 100 taon na ang nakalipas. Sinabi niya pa na naghihintay siya ng isang tao na kukuha dito upang maibalik ito sa totoong may-ari. Nakilala ni Jason ang baston na ito at sinabing nakita niya na ito dati. Ngunit binaliwala lang siya ni Hap at pinaalis na siya sa storage room. Inopera niya si Jason ng 5 pelikula ni Bruce Lee sa murang halaga. Nang papauwi na si Jason, nakasalubong niya ang ilang mga dilag mula sa eskwelahan at nagkaroon sila ng pag-uusap. Ngunit biglang dumating ang mga gago at binyuli siya sa pagiging fan nito sa Kung Fu. Nalaman nilang kagagaling lang ni Jason sa shop ni Hap. Nagplano silang nakahuan ang pawn shop at sinama nila si Jason sa lugar. Pinilit ng gang si Jason na kumatok sa pinto at pinapasok naman siya ni Hap dahil may tiwala siya dito. Biglang pumasok ang gang leader at nagsimulang tanungin si Hap kung saan niya itinago ang pera. Ngunit hindi ito sumagot. Nang sinubukan na nilang halugugin ang loob, kinuha ni Hap ang gintong baston at pinalo ang isa sa mga gang. Ngunit sa kasamaang palad, binaril siya ng leader sa dibdib. Nakiusap si Hap kay Jason na dapat niya nang maibalik ang gintong baston sa totoong may-ari. Hinabol ng gang si Jason hanggang sa makarating sila sa rooftop. Na-corner si Jason ng mga gang ngunit itinulak siya ng gintong baston at nahulog ito. Paggising niya, nagtataka siya kung bakit nakadamit ito ng sinaunang kasuotan ng Chinese people. Napansin niya na nasa lugar siya ng sinaunang nayon sa China. Ilang sandali ang nakalipas, dumating ang ilang mga sundalo sa lugar at nagsimulang atikihin ang mga tao dito. Tumakas si Jason, ngunit nakita siya ng mga sundalo at hinabol ito. Nakilala ng mga sundalo ang gintong baston at sinubukang kunin ito sa kanya. Sa kabutihang palad, niligtas siya ng isang drunking master na si Luyan. Nagawa niyang matalo ang mga sundalo dahil sa pambihirang galing nito sa pakikipaglaban. Sinama ni Luyan si Jason at sinabi sa kanya na napunta siya sa Gate of No Gate dahil sa daladala niya ang napaka-espesyal na gintong baston. Inihayag ni Luyan ang kwento tungkol sa tunggalian ng dalawang magiting na mandirigma na si Monkey King at Jade Warlord. Ang gintong baston na ito ay pagmamay-ari ni Monkey King. At kailangan maibalik ito sa kanya para tapusin ang paghahari ng Jade Warlord. Noong unang panahon, ang Monkey King ay talagang makapangyarihan. Sa bawat 500 taon, nagkakaroon ng event ang Jade Emperor kung saan ibinabahagi ang Elixir of Immortality. Ngunit dumating dito ang Monkey King kahit hindi ito imbitado. Nagalit ang Jade Warlord dahil sa kakulaitan nito. Isang araw hinamon ng Jade Warlord si Monkey King sa isang duelo para patunayan kung sino sa kanila ang pinakamalakas. Ginamit ng Jade Warlord ang kanyang magical spell, ngunit pinaglalaroan lang siya ng unggoy. Napagtanto niyang numatch siya sa unggoy kung ginagamit nito ang kanyang gintong baston. Kaya hinamon niya ito sa mano-manong labanan. Pumayag naman ang unggoy dito ngunit naisahan pala siya ng Jade Warlord. Nagpakawala muli ang Jade Warlord ng magical spell, dahilan para maging bato ang unggoy. Nagawa naman ng unggoy maitapon ang kanyang gintong baston. Mula noon, naghihintay ang Monkey King na maibalik sa kanya ang gintong baston. Sinabi ni Luyan na ang tanging paraan lang para makauwi ito sa kanilang pamamahay ay dapat maisauli niya ang gintong baston sa Monkey King. Pagkatapos magkwento ni Luyan, kinumprante silang muli ng ilang mga sundalo at pinilit na kunin ang gintong baston. Tinanggihan siya ni Jason kaya inatake siya ng mga ito. Nagtulungan ang dalawa na matalo ang mga sundalo ngunit walang alam sa pakikipaglaban si Jason. Nang ma-corner sila, tinulungan sila ng babaeng nagngangalang Golden Sparrow. Nakatakas sila sa kagubatan gamit ang mga ninakaw nilang kabayo. Ayaw sumama ni Luyan sa kanila, dahil ayon sa kanya ay maglalakbay sila sa desyerto at walang alak doon na maiinom. Sinabi niyang ang alak ang pinanggagalingan niya ng lakas. Dahil sa ayaw sumama nito, nakiusap si Jason kay Luyan na turuan siya ng Kung Fu. Sinimulan niya ang kanyang training sa matataas na talahiban. Sa kabilang banda, ipinaalam ng isang sundalo sa Jade Warlord ang tungkol sa gintong baston. Pagkatapos ay pinatay niya ang nagbalita nito. Ipinatawag niya ang mangkukulam para utusan itong kunin ang gintong baston. Sumunod na araw, nagising si Jason at hinahanap niya si Luyan. Biglang may isang monghe na nakasakay sa puting kabayo at inagaw sa kanya ang gintong baston.
Hinabol siya ng grupo at napunta sila sa isang templo. Pumasok si Luyan at kinausap ang monghe hanggang sa nagkaroon ng labanan sa pagitan ng dalawa. Pinag-aagawan nila ang gintong baston. Pinakita ng monghe ang kanyang praying mantis skill. Tinapatan naman ito ni Luyan ng crouching tiger. Matinding labanan ang pinakita ng dalawa. Nang kukunin na nila ang gintong baston, napatapon naman ito kay Jason. Pagkatapos ng laban, inihayag ng monghe ang kanyang misyon na hanapin ang taong makakapagbalik ng gintong baston. At napagtanto nitong si Jason ang taong hinahanap niya. Sumama ang monghe sa kanilang paglalakbay at nagpatuloy patungo sa bundok. Habang naglalakbay ang grupo, tinuruan ni Luyan at ng monghe si Jason ng kung fu. Araw-araw siyang nagsisikap at hindi sumusuko. Isang araw, tinanong si Golden Sparrow kung nasaan ang mga magulang nito. Sinabi niyang ang kanyang ama ay dating government official na tumututol sa Jade Warlord. Dahil dito, pinatay ng Warlord ang kanyang mga magulang at winasak pa ang kanilang nayon. Nais niyang ipaghigante ang kanyang mga magulang at confident siyang magagawa niya ito dahil taglay niya ang sandatang Jade Dart na kayang pumatay ng isang immortal. Nagpatuloy sila sa paglalakad sa disyerto. Nagpahinga sila ng sandali sa isang kuweba hanggang sa mawala ang windstorm. Sumunod na araw, naubusan sila ng tubig na maiinom. Sinubukan ni Luyan magdasal para umulan. Akala niya ay tinupad ang kanyang dasal. Ngunit iniihian lang pala siya ng monghe. Maya-maya, nakita na ng monghe ang dulo ng disyerto. Pagkatapos, kinumpronta sila ng mangkukulam kasama ang hukbo nito. Hinikayat niya si Jason na ibigay ang gintong baston kapalit nito ay iuuwi siya sa kanilang pamamahay. Ngunit tumanggi si Jason. Hinikayat niya muli ito na gagantimpalaan siya ng Elixir of Immortality kung ibibigay niya ang gintong baston. Ngunit tumanggi pa rin ito. Dahil dito, inutusan niya ang kanyang mga sundalo na kunin ito ng sapilitan. Nagawa naman nilang matalo ang ilan sa mga sundalo, ngunit lalo pang dumarami ang kalaban. Kaya nagpa siya silang tumakas patungo sa bundok. Umasinta ng pana ang mangkukulam, kung saan tinamaan naman ito si Luyan sa likuran. Pumunta sila sa isang monasteryo upang gamutin si Luyan, ngunit walang paraan para magamot ito. Sinabi ng kalbong lalaki na ang tanging paraan lang ay kailangan nilang makuha ang Elixir of Immortality at mapainom ito kay Luyan. Para makuha ito, sinabi sa kanya ng kalbong lalaki na kailangan niyang tawirin ang border ng langit at lupa at harapin ang buong hukbo ng Jade Warlord. Sinabi ng monghe na may iba pang paraan ngunit dapat pa silang maghintay ng 2 araw. Hindi komportable si Jason sa mungkahi ng monghe at nagpa siya itong pumunta ng mag-isa sa palasyo ng Jade. Maya-maya pa, ay narating niya na ang gate ng palasyo. Pinapasok siya ng mga sundalo pagkatapos nitong itaas ang gintong baston. Nag-alok si Jason na ibibigay niya ang gintong baston kapalit ng elixir. Ngunit nag-iisa lamang ang elixir at hinahangad din ito ng mangkukulam. Kaya nagmungkahi ang Jade Warlord na maglaban ang dalawa. Walang kalaban-laban si Jason sa mangkukulam at agad siyang tinalo nito. Napunta naman ang gintong baston sa mga kamay ng Jade Warlord. Nang pupugutan na siya ng ulo, biglang umatake ang monghe kasama ang iba pang mga sundalo sa monasteryo. Naging magulo ang sitwasyon sa palasyo. Sa kabilang banda, ginamit ng Warlord ang kanyang kapangyarihan para gawing apoy ang tubig. Nang ihuhulog niya na ang baston, nagawa naman ng monghe makuha ito at nagkaroon ng labanan sa pagitan ng dalawa. Habang inaabala ni Golden Sparrow ang mangkukulam, nagawang makuha ni Jason ang Elixir of Mortality at agad na ibinigay ito kay Luyan. Nakipaglaban si Luyan sa mangkukulam habang hirap namang kinakalaban ng monghe ang Warlord. Samantala, nagawang maibigay ng monghe kay Jason ang baston at pinalo na nito ang estatwa ni Monkey King. At sa wakas, muling nakawala ang Haring Unggoy. Ang monghe pala ay isa lamang clone ng unggoy at parte lamang ito ng kanyang buhok. Sa huling pagkakataon, muling nagtuos ang Monkey King at ang Warlord. Sinubukan ni Golden Sparrow na patayin ang Warlord at inatake niya ito gamit ang Jade Dart. Ngunit nagpakawala ito ng kapangyarihan na nagsanhi sa pagkamatay ng babae. Pagkatapos, nagawang maseksak ni Jason ang Jade Dart sa Warlord. Nagsimula itong malagutan ng hininga at nahulog sa ginawa nitong impyerno. Sa kabilang banda, natalo naman ni Luyan ang mangkukulam at nahulog ito sa balkonahe. Pagkatapos ng matinding labanan, nagpakita ang Jade Emperor at pinuri niya si Jason sa pagsasakatuparan ng propesya. Nakiusap siya sa Jade Emperor na buhayin muli si Golden Sparrow. Ngunit tinanggihan siya nito dahil sa hindi niya na mababago ang kapalaran. Sa huling pagkakataon, niyakap niya ang kanyang master bago bumalik sa kanyang panahon. Nagising siya sa lugar kung saan siya nahulog. Pinuntahan siya ng mga gang at inatake. Ngunit sa pagkakataong ito, madali niyang binugbog ang gang leader. Pinuntahan niya si Hop at nakita niyang maayos naman ang kalagayan nito.
Pagkatapos, nakilala din ni Jason ang babae na kamukha ni Golden Sparrow. Pinuri siya nito dahil sa ipinakita niyang katapangan. Sa pagtatapos ng kwento, patuloy na nagsasanay si Jason ng kung fu upang mas lalo niya pang maasa ang kanyang kakayanan.